appreciation of God's love and forgiveness. Na matatagpuan po yung mga teksto na ating pong pag-aaralan sa Lucas chapter 7 verses 36 to 50. So, appreciation of God's love and forgiveness. So, paano nga po ba natin ipinapakita o ipinapahayag ang ating pasasalamat at pagmamahal sa Panginoon? O kung sa pang-araw-araw na aspeto ng ating mga buhay, na-express po ba natin ang gratitude? So, yung gratitude, ito po yung pagpapahalaga at pasasalamat sa mga bagay na iyo pong natatanggap, maliit man o malaki, itong pagpapala na iyong tinatanggap. So, paano mo ipinapakita na ikaw ay nagpapasalamat? At bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, tayo po ay tumanggap ng pag-ibig at pagpapatawad mula sa Diyos. Tayo po ay tumanggap ng pag-ibig at pagpapatawad mula sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil po sa katotohanan ito, nararapat lamang po na ipakita din natin yung ating pag-ibig at pasasalamat, pagmamahal sa Diyos na nagbigay sa atin ng mga ito, ng biyaya at pagpapala. Ito, iba po, sabi po sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa pag-ibig po ng Diyos, kaya ang lahat ng sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ay may buhay na walang hanggan. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 10, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. At sabi po sa Romans chapter 5 verse 8 to 9, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. So ayon po sa katotohanan ng salita ng Diyos, tayong lahat ay inibig ng Diyos. So naranasan natin ang pag-ibig ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, na sa paghahandog ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, tayong lahat ay tumanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At ang lahat ng sumampalataya sa natapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo, naniwala sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. So, iyon po yung katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos na dapat paniwalaan ng lahat. At kung isipin po natin, napakaganda nitong tinanggap sa natin na ito mula sa ating Panginoong Diyos. Kasi walang hanggang kamatayan, walang hanggang kaparusahan, yung dapat maranasan ng tao. Pero dahil sa kanyang biyaya at habag sa buhay ng bawat tao, ay pinagkalooban niya tayo ng kaparaanan upang maligtas tayo. At ang Panginoong Hesukristo na nga po ang nag-alay ng kanyang buhay para po sa atin. At dahil sa katotohanan ito, normal lamang po na mag-umapaw ang pag-ibig at ang pagpapasalamat ay natural na tugon sa pagpapatawad at angkop na bunga ng pananampalataya.
So dapat ito yung maging natural na tugon ng bawat isa sa atin sa katotohanan ito, sa biyaya at habang natinanggap natin, pagmamahal at pagpapasalamat sa ating Diyos. Kaya ito po, titingnan po natin yung pangyayari mula sa Biblia kung saan ang isang babae ay tumanggap ng kapatawaran sa kanyang kasalanan at kung paano niya ipinakita yung kanyang pagmamahal, kanyang pasasalamat at pagkilala sa kapatawaran tinanggap niya mula sa ating Panginoon. Jesucristo, ito po yung tatalakayin po natin sa Lucas chapter 7 verses 36 to 50. Umpisahan po natin sa verses 36 to 38. Sabi po dito, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseyo upang makasalo niyang pumunta naman siya sa bahay nito at tumulog sa hapag. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Napalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseyo. Kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan, umiiyak na binasa ng kanyang mga luha ang mga paan ni Jesus, pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa. Ito. So sa verse 36 to 38, makita po natin na isang Pariseyo ang nag-imbita kay Jesus sa isang piging. Ang mga panauhin sa hapunan ay nakdulog sa hapag at ang mga pinto naman ay iniwang nakabukas para sa mga tagapaglingkod at sa mga dumadaan na gustong makinig. At natagpuan ng babae si Jesus at nagdala ng pabangong nasa sisidlang alabastro. So mayroon pong isang Pariseyo na nag-imbita sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang bahay upang makasalo sa isang hapunan. Sinasabi po na itong Pariseyo na ito ay nabalitaan po. Kasi kung mababasa po natin sa mga naunang talata sa chapter 7, ay yung mga himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo kung saan siya ay bumuhay ng isang patay at nagpagaling sa isang may sakit. Kaya normal din naman po sa mga Pariseyo na hanapin o sabihin natin, gusto nila nakausapin din ng Panginoong Jesucristo. Meron din po yan sa John chapter 3 kung saan si Nicodemo, isa rin pong Pariseyo, ang pumunta naman sa ating Panginoong Jesucristo. So yun po. Tapos, habang naghahapunan po, may isang babae ang nakabalita ng Panginoong Jesucristo ay nandoon sa bahay ng Pariseyo. At habang sila ay naghahapunan, siya ay pumunta at ngayon dala-dala siya isang handog. So ang babae po na ito ay binansagang makasalanan. So sinasabi na ang babaeng ito ay babaeng nagbebenta ng aliw sa lansangan. Isang prostitute. So kaya kilala siya doon sa lugar na iyon bilang isang babaeng makasalanan. At kung titingnan po natin yung naging attitude o ugali ng babae, makita natin napakalakas ng loob niya. Kasi binanggit na siya ay isang makasalanan, tapos isa kang makasalanan, pupunta ka sa bahay ng isang pinuno ng iyong reliyon, sa bahay ng Pariseyo, kung saan itong ang mga Pariseyo ay mga taong nag-aaral na sumusunod sa batas ni Moises. So, kung titingnan natin, ang lakas ng loob ng babae na pumunta sa lugar kung kahit na alam niya siya ay baka pagbawalan, hindi papasukin. Pero ano yung nag-udyok sa kanya para pumunta sa lugar na yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang presensya o ang presensya ng babae sa tahanan ng Pariseyo ay nagpapakita ng lakas ng loob at determinasyon.
Matapang para sa isang babaeng may makasalanang reputasyon ang pumasok sa bahay ng isang Pariseo, ngunit handa niyang gawin ang lahat upang ipahayag at ipakita ang kanyang pag-ibig at pagpapasalamat sa Panginoong Jesucristo. So, walang makakapigil sa kanya para ipakita yung kanyang appreciation sa pag-ibig at pagpapatawad na kanyang hinangga mula sa Panginoon. At hindi lamang siya doon pumunta ng empty-handed. May dala-dala siyang handog para sa Panginoon. So binanggit nga po dito na ang babae ay may dalang pabango na nakalagay sa isang alabastro. At kung titingnan po natin sa panahon ito ay napakamahal. Napakamahal po na inihandog niya sa Panginoon. So makikita doon pa lamang po sa unang bahagi ng ating mga pinag-aaralan, makikita na po natin kung gaano yung debosyon ng babae para ipakita niya ang kanyang pagpapasalamat at pag-ibig sa Panginoong Jesucristo. Sabi po sa verses 39 to 40, nang ito'y makita ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kaniyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon? Sagot. Ano po iyon, Guro? Sagot niya. Makita po natin. Siguro po yung senaryo po doon sa bahay ng Pariseo, napaka-awkward po. Kasi habang naghahaponan, biglang may babae na pumasok. Tapos, yung kanya pang action towards sa Panginoong Jesucristo, sabihin natin hindi inaasahan o hindi normal na gawin. Kasi pag binasa po natin na ang babae ay umiiyak na pumunta sa Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang luha, ay pinasa niya ang paa ng ating Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng kanyang buhok, ito'y kanyang pinunasan at pagkatapos binuhusan ng mamahaling pabango. So siguro may awkward silence na nangyayari at may kanya-kanyang pag-iisip, may mga iniisip yung mga taong nakapaligid dito. At ito nga po, sinabi dito sa ating binasa na si Simon o yung Pariseo ay nag-iisip. So hindi niya po in-announce ko, hindi niya po sinalita ito ng malakas. Iniisip niya lamang po ito na kung talagang propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babae kung mahawak sa kanya ay isang makasalanan. Makita po natin na may pagtududa ang Pariseo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Na dahil ang mga Pariseo ay mga lalaking may moral na pag-iisip na masigasig na nagsisikap na sundin ang kautusan ni Moises, sinusunod din nila ang kanilang sariling tradisyonal na hakbang upang maiwasan ang anumang paglabag sa kautusan ni Moises. Ang mga Pariseo ay gumagawa ng mga karagdagang hakbang upang manatiling malinis sa seremonyal na paraan. Iniiwasan nilang makipag-ugnayan sa sino mang marumi o makasalanan. At ang babaeng pong ito ay isang makasalanan. Ipinagpalagay ni Simon na hindi alam ni Jesus ang katangian ng babae, kaya hindi dapat maging propeta ang Panginoong Jesus dahil hindi niya pinaalis ang babae at hindi siya nag-alala sa sariling kalinisan, kaya hindi siya maaaring maging banal. So nakita po natin yung kaisipan ng Pariseo. Kasi sila, yung mga Pariseo po, katulad ng binanggit ko, iniingatan po nila yung kanilang mga reputasyon. At ayaw po nila nakikisalamuha sa mga makasalanan. Kasi
maaari baka mahawa sila doon sa karumihan ng mga taong makasalanan na ito. Kaya ayaw nilang nakikihalubilo. Pero alam naman po natin ang ugali ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat ay kanyang pinapakasamahan. Nakikisalamuha siya sa lahat. Mababasa po natin sa mga aklat na Biblia, sa Ebanghelyo, kay Matthew, kay Mark, kay Lucas at kay John, na ang ating Panginoong Jesucristo ay madalas na makisalamuha, kumain, makipag-usap sa mga taong tinatawag nila makasalanan. Kilala niyo po si Nicodemo. Si Nicodemo po ay yung pandak na lalaki na siya na umakyat. Zacchaeus ba? Sorry po. Si Zacchaeus. Si Zacchaeus po yung pandak na lalaki na umakyat sa puno ng sikamoro upang makita ang ating Panginoong Jesucristo. So si Zacchaeus po ay isang tax collector. So maniningil ng buwis. At marami po siyang sinasabi na siya ay hinanakaw, dinadaya niya yung kanyang paniningil ng buwis. Pero ang ating Panginoong Jesucristo ay pumunta. Nung makita niya si Zacchaeus sa puno ng sikamoro, Zacchaeus, bumaba ka dyan at pupunta ako sa bahay mo. Nagtataka yung mga tao. Bakit daw nakikihalubilo ang Panginoong Jesucristo sa tao o maniningil na buwis? Sa taong makasalanan. Pero ano yung sinagot sa kanila ng Panginoong Jesucristo? Naparito ang anak ng tao hindi upang parusahan ang mga makasalanan hindi iligtas o hanapin ang mga naliligaw. So yun po, yung isa sa misyon ng ating Panginoong Jesucristo, maging ilaw ng sanlibutan upang ang lahat, maging ang mga makasalanan, ay makasumpong sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. So nakita po natin na ang ating Panginoong Jesucristo, hindi niya iniisip kung ano man yung isipin sa kanya ng ibang tao. Pero ang nasa kanyang isip, ang nakikita niya sa bawat tao, o nakikita niya sa panahon na ito, sa babae, ay hindi yung kalagayan ng babae, kung hindi na siya ay makasalanan, kundi nakikita niya doon sa babae yung kanyang pagpapahalaga, pasasalamat sa kapatawaran na kanyang tinanggap. So dito pa wala pa pong sinasabi ng babae ay pinatawad na sa kasalanan niya. Ngunit mamaya po, later on sa ating pong pag-aaral, publicly sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo na ang babae ay pinapatawad na sa kanyang mga kasalanan. Marami pong nagsasabi ng babaeng ito ay naksalamuhan na ng Panginoong Jesucristo beforehand. At sinabi na po ng Panginoong Jesucristo na ang babae ay pinatawad sa kanyang mga kasalanan. So si Simon po, tingnan po natin si Simon dito. Si Simon o yung Pariseo ay nagkasala sa dalawang maling pag-iisip. So una, ay yung mga walang galang na hindi pinapansin ang mga panawagan sa pagsunod na nagpupumilit ng moralidad ay hindi matutupos sa pagpapatawad. So iniisip ni Simon na isa Pariseo na ang mga taong katulad ng isang babae. Di ba yung babae, sinabi ko, isang babae nagbebenta ng aliw, isang patuto, isang prostitute. Itong mga babae, itong mga tao daw na ito ay wala ng karapatan na tumanggap ng kapatawaran. Itong mga taong ito ay hindi na matutubos sa kanilang mga kasalanan. So kaya nga ayaw ng mga Pariseo na makahalubilo sa kanila. Kasi unredeemable na yung kanilang mga kasalanan. May mga pag-iisip tayo, ang mga ganong tao ay hindi kailanman tutugon sa maibiging panawagan ni Jesus para sa pagsisisi. Isa din po yan sa sakit natin bilang mga mananampalataya. Masyado tayong judgmental. Huwag po natin ilayo yung ating mga sarili
Kahit madalang natin, madalas natin gawin, kahit madalang lang natin isipin tungkol sa isang tao, yung gano'ng mga bagay. Pero, dumadating sa pagkakataon na nagagawa po natin ito, na pag nakilala mo yung isang tao, sabihin natin, adik, lasenggo, puno-puno ng bisyo, parang wala ng pag-asa kung tao ito. Parang ililulugar natin yung mga sarili natin sa isang pedestal na mas mataas tayo sa kanila. Na nakakalimutan natin na tayo rin ay katulad nila nung tayo ay wala pang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pangalawa, ang reputasyon ay mahalaga kaysa pakikipag-ugnayan sa mga nawawalang tao. So, iniisip po ni Simon, itong proseso na ito, na baka pag siya ay nakasalamuha sa babaeng itong makasalanan, masisira yung reputasyon niya. Iba yun yung sinasabi niya sa Panginoong Jesucristo, bakit nakikisalamuha ang taong ito sa mga taong makasalanan? Di ba niya iniisip yung kanyang sarili na baka magkansagan din siya, makasalanan, marumi? Kasi, iyon yung parang natin sa mga sarili natin. Di pa rin po natin pwedeng ihiwalay yung sarili natin sa iniisip na ito o sa ugali nito ni Simon. Kasi dumadating pa rin po sa ating mga sarili na tayo ay natatakot makihalubilo sa mga taong sa tingin natin ay ang laki-laki ng kasalanan. Baka, Kristiyano pa man dito, pero nakikisama kay ganito, kay adikto, kay lasinggero yun, puno-puno siya ng bisyo. Pero kung titingnan po natin yung pag-uugali ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Ang Panginoong Jesucristo, nakikihalubilo sa mga taong makasalanan. Bakit? Para sa layunin na itong mga makasalanan na ito ay makasumpong, makakilala sa Diyos Ama. At di ba dapat ganun din yung ating gawin? Naiwasan natin na pag-isipan ng masama yung mga tao sa tingin natin ay makasalanan. Mga taong walang pananampalataya. Kaya dapat tayo ay makisalamuha sa kanila upang makilala natin sila. At yun din, maibahagi natin yung mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon. Mali ang pag-iisip ni Simon dahil alam ng Panginoong Jesus kung sino ang babae at alam ni Jesus na ang babae ay pinatawad na ng Diyos. Alam niya ang ginawa ng babae ay pagpapakita ng pasasalamat at pagmamahal bilang tugon sa pagpapatawad sa kanya ng Diyos at alam din niyang kailangan ni Simon ng parehong kapatawaran. Alam ng Panginoong Jesucristo yung nasa puso ng babae. At alam din ng Panginoong Jesucristo ang nilalaman ng puso at isipan ng bawat isa sa atin. Nalalaman ng Panginoong Jesucristo sa mga oras na ito kung yung ginagawa natin panambahan sa oras na ito o yung inaalay mo na pagsamba, inaalay ko na pagsamba sa mga oras na ito ay totoo bilang aking pagpupuri sa Kanya. Alam ko ng Diyos. Sabi nga po sa John chapter 2, verse 25, wala na pong pwedeng magsabi nito sa Panginoong Jesucristo sapagkat alam na po ng ating Panginoong Jesucristo ang nilalaman ng puso ng bawat tao. So alam niya kung ano ang nasa ating mga puso. Kaya nalalaman niya din yung nasa isipan ni Simon. Kaya din kung ano po yung inibigay ng anong babae. Sapagkat yung hindi lamang po tungkol sa pag-aalay niya ng pabango o dun sa act na kanyang ginagawa, kundi yung mas nakita ng Panginoong Jesucristo dun sa babae, yun nila naman ng kanyang puso. So,
Kung sa lugar, sa panahon natin, kailangan pa ba natin magbasag ng pabango sa chapel para masabi na tayo ay nagpupuri sa Panginoon? Kailangan pa ba natin, araw ngayon ng linggo, pakintabing ko nga yung mga tiles sa chapel para masabing, ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Yes, pwede po natin gawin yung mga bagay na yun. Pero kung yung mga bagay na ito ay ginagawa mo para mapakita lamang sa mga tao na ikaw ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon, ay huwag mo na gawin. Kasi mali ang motibo mo. Muli, mas nakikita ng Panginoon yung nilalaman ng ating mga puso kaysa sa mga aksyon na ating ginagawa. Maaring sa panlabas nakikita ng mga tao na napakasipag naman nitong tao na to sa paglilingkod sa Panginoon. Pero malay natin, baka mamaya, itong tao na ito ay nagpapakita lamang. Pero hindi. Wala sa kanyang puso. So maganda po, na kailangan palagi talaga natin sinisiyasan ang ating mga puso, ang ating mga sarili bilang ating pagkilala at pasasalamat sa ating Panginoong Kristo. Ito bang ginagawa natin na appreciation o pagkilala sa kapatawaran at pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoong Kristo? Ano yung nag-motivate sa'yo na gawin ito? Yung mga kapatid mo ba? O mismo yung biyaya na bag na iyong tinanggap? Na tinanggap mo mula sa Panginoong Kristo. Kasi kung ang motivasyon mo sa paggawa, paghandog, pagpupuri, pagsamba, sa iyong pagpapakita ng pasasalamat at pagmamahal sa Panginoong Kristo, ang motivasyon mo ay yung kanyang biyaya, magiging mas madali sa iyo na gawin ang mga bagay nito. Hindi magiging burden, pabigat sa iyo yung mga ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon. Pero kung ito ay ginagawa mo lang out of requirement bilang gusto mo makita ka ng mga kapatid mo na ito yung masipag, mabibigyan ka, may hirapan ka. Pero kaya lagi natin i-check yung ating mga sarili sa ating kung at paglilingkod, pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. So may tanong ang ating Panginoong Kristo. So binasag niya yung katahimikan. Sabi niya, Simon, may tanong ako sa iyo. At pag-sagot ni Simon, ano po yung guro? Kasi ito, sumagot ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng isang talinghaga. So, ang Panginoong Kristo, madalas po siya gumagamit ng mga talinghaga, mga parables, para po ipaliwanag sa kanyang mga kausap, sa kanyang mga alagad, yung gusto niya ituro. So, simple po yung naging paliwanag ng ating Panginoong Kristo tungkol sa iniisip. So, Simon, sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak naman, o 500 salaping pilak ang inutang ng isa, at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na nagmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po ay ang pinatawad sa malaking utang, sa palagay ko po ay ang pinatawad sa malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Si Jesus ay nagsasabi kay Simon na Pariseo ng isang talinghaga. Sinalungat nito ang paghuhusga ni Simon kay Jesus at ang kanyang pagtanggap ng karangalan mula sa isang babaeng nagsisisi. So, ginamit ni Jesus ang kwentong ito upang ipaliwanag ang kanyang tinanggap na pagpapatawad ng Diyos sa isang tao at ng kanilang pagmamahal sa Kanya.
So kung titingnan po natin, isang talinghaga ang ginamit ng ating Panginoong Kristo. So may dalawang nangutang, nangihiram ng pera. Yung isa, 50 silvers. Sa labing pilak yung hiniram. Tapos yung isa naman ay 500. So sa panahon po na ito, yung katumbas po ng 20 ay halos 2 buwan pong sahod, 320. Tapos yun namang 500 ay 2 years na sahod. So nakita po natin yung kung gaano kalaki yung pagitan ng halaga ng inutang nung dalawang tao. Ngunit parehas sila pinatawad. At yung tanong ng Panginoong Kristo kay Simon, sino sa kanila ang may mas malaking pagmamahal o appreciation doon sa taong nagpautang sa kanila? Diba? Lahat tayo magkakasundo na yung pinautang ng mas malaki. Kasi 2 years na worth ng sahod, hindi na pinabayaran. So, siyempre, nandoon yung talagang pagkapasalamat, pagmamahal niya dun sa taong nag-utang sa kanya o nagpautang sa kanya. Tapos, ito pong talinghaga na ito ay nirelate niya kay Simon at doon sa babae. Sabi po sa verses 44 to 47, nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babae ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, ngunit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. So, hindi naman required yung sinasabi na yung customary nila sa culture nila na pagdating sa bahay ng host ay maglalagay kagad siya ng hugasan ng paa, hahalikan, at kung ano pa man. Hindi naman siya required, pero it's part of the hospitality na kailangan mong ibigay dahil ikaw yung nagpaanyaya na pumunta sa kanilang bahay. At hindi ito naranasan ng Panginoong Kristo kay Simon. Hindi ito ginawa ni Simon sa Panginoong Kristo. Pero nakita natin yung babae kung paano niya ipinakita yung kanyang pagmamahal at appreciation doon sa Panginoong Kristo na ang dapat ang gumagawa ay yung taong may-ari ng bahay. So yung babae po, sumugod lang naman siya, uninvited guest. Uninvited po siya na pumunta doon sa bahay ng Pariseo. Pero nakita natin yung naging kanyang aksyon. At tinitingnan niya ni Simon dito sa babae, nakita ni Simon na Pariseo ay ang isang babae nakakahiya, marumi, at makasalanang babae. Ito yung nakikita ni Simon doon sa babae, nakakahiya, marumi, at makasalanang babae. Ngunit, ang nakita ng ating Panginoong Kristo ay isang babaeng hamak na makasalanan na humihingi ng kapatawaran, nagbubuhos ng pagmamahal para sa kanya. Nakita ni Jesus ang kanyang pag-ibig, pagsisisi, at debosyon. Ang babae ay hindi pinatawa dahil sa kanyang ginawa. Ang kanyang ginawa, pagpapakita ng pag-ibig at pasasalamat ay katibayan na siya ay napatawad. Makikita natin dito yung appreciation ng dalawa. Si Simon at ng babae. Si Simon,
Inipitahan niya ang Panginoong Jesucristo. Dinadala ko, ano yung motivasyon niya, basta nabalitaan niya na ang Panginoong Jesucristo ay gumagawa ng mga himala. Maaari kaya niya pinapunta ang ating Panginoong Jesucristo ay para makausap ng mas malapit, magkaroon siya ng personal communication sa Panginoong Jesucristo upang kilalanin niya. Pero itong babaeng ito ay nagpakita ng kanyang tunay na pagmamahal at pasasalamat sa Panginoon. Hindi upang humingi ng kapatawaran sa kanyang ginawa, kundi bilang ito na yung katibayan na siya ay pinatawad ng Panginoon. Di ba mag ito kanina na si Simon na Pariseo ay nangangailangan rin ng kapatawaran. Pero yung ugali ni Simon, yung kanyang attitude, kasi isa siyang Pariseo, isa siyang pinuno ng reliyosong grupo. Sumusunod siya sa batas ni Moises. Sinusunod niya ang mga kautusan at may mga karagdagan pa silang mga batas upang mapanatili daw yung kanilang kalinisan. Nakikita ni Simon sa kanyang sarili na wala siyang kasalanan o sabihin natin kakaunti yung kanyang kasalanan. Kaya siguro ganoon yung kanyang attitude sa Panginoong Jesucristo. Ganoon yung kanyang pakikitungo. Naging ugali. Nakikita ko sa sarili ko dahil ako ay Pariseo, mas nakakaangat ako sa iba. Matuwid ako sa harapan ng Diyos. Sinusunod ko ang kautusan ni Moises. So matuwid ako, hindi ko kinakailangan ng pagpapatawad. Pero sinasabi pa rin ng Panginoong Jesucristo mula doon sa talinghaga, mapupulot pa natin yung aral na ang lahat talaga ay makasalanan. Kahit na isang kasalanan lang yung nagawa mo sa buong buhay mo, kailangan mo pa rin ng pagpapatawad. Di ba yun yung napag-aralan natin sa Romans? Ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, kahit na isa lang yung kasalanan mo sa buong buhay mo, kailangan mo pa rin ng pagkapatawad mula sa Panginoon. Hindi ka matuwid sa harapan ng Diyos. At yun din po yung kailangan din natin maunawaan sa ating mga sarili. Kasi itong babaeng ito, hindi niya ito magagawa kung hindi niya nalalaman sa sarili niya na isa siyang makasalanan. Hindi niya magagawa itong pagpapakita ng pag-ibig at pagmamahal sa Diyos kung hindi niya nakikita ang kanyang sarili na kailangan niya ng kapatawaran. At dahil sa kanyang personal assessment sa kanyang sarili bilang isang babaeng makasalanan, nakita niya, nagganoon kalaki yung kanyang tinanggap na pagpapatawad mula sa Panginoong Jesucristo. Di ba pinagin ko kanina na sinasabi na itong babae makasalanan ito, hindi na dapat bang patawarin? So baka marahil yun din yung nasa isipan ng babae. Napaka-makasalanan kong tao, napaka-immoral kong tao, hindi na ako dapat tumanggap ng pagkapatawad sa Panginoong Jesucristo, sa Panginoong Diyos. Pero ano yung kanyang naranasan? Na sa kabila ng kanyang kalumihan, sa kabila ng kanyang pagiging makasalan, sa laki ng bigat na kasalanan niyang pinapasan, tumanggap siya ng pagpapatawad. At ganoon din po tayong lahat. Kahit na sabihin natin iba-iba tayo ng level ng kasalanan, o sabihin natin, yung ginagawa naman nito, hindi ko ginagawa. Ito lang naman yung kasalanan ko, mas malaki yung kasalanan niyo. Saan tayo bumabagsak? Lahat tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Diyos na marumi at makasalanang bulala. Pero lahat tayo ay pinatawad ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So ano yung dapat maging tugon natin? Di ba dapat appreciation, pagkilala, pagpapasalamat, pagpapakita ng gratitude sa pag-ibig na ipinagkaloob sa atin at pagkapatawad na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Jesucristo. Muli, sinasabi ko, nakikita ng Diyos ang ating mga puso. Hindi man gaanon kataas o sabihin natin
Katulad ng ginawa ng babae. Hindi man ganun yung ginagawa natin katulad ng babae. Pero ang nakikita ng Panginoong Jesucristo ay yung nilalaman ng ating puso. Kung tunay nga ba tayo nagpapasalamat sa Kanya. Sabi po sa 48 to 50, at sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan at ang kanyang mga masalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, niligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Sinabi ng ating, ito publicly na po sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Kaya nagtatanong-tanong kami itong mga tao. Kasi palagi sila nagdududa sa Panginoong Jesucristo. Sino ba itong tao na to? Yun hindi pa rin nila maunawaan na kahit sila ay mismong kaharap na ng Panginoong Jesucristo, nakita na, nabalitaan na ng mga himala na kanyang ginagawa, ng kanyang pagtuturo tungkol sa kaharian, sa kautusan at paghahari ng ating Diyos Ama. Hindi pa rin sila maniwala na ang Panginoong Jesucristo ay mula sa Diyos. At sinabi po dito sa panghuli, ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Ang susi po sa pagpapatawad na tinanggap ng babae ay hindi yung kanyang mga ginawa, kundi yung kanyang pananampalataya. So, hindi napatawad yung babae dahil nag-alay siya ng isang mamahaling pabango. Hindi dahil siya ay nag-iiyak doon sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Hindi siya pinatawad dahil doon. Siya ay napatawad dahil sa kanyang pananampalataya. Ang pananampalataya ng babae sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay pinatawad na sa kanyang mga kasalanan. Ang siyang nagligtas sa kanya. Ang pananampalataya, ang naniwala sa mga salita ni Jesus na ang iyong mga kasalanan ay pinatawad. Ang pananampalataya ang nagbibigay daan sa Kanya na kunin at tanggapin ang biyayang ibinigay ng Diyos sa Kanya. Mahalaga po na binanggit ng Panginoong Jesucristo ito sa huling talata na iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Kasi yun pa rin po yung in-establish ng salita ng Diyos. Ikaw ay maliligtas pagmagitan ng iyong pananampalataya sa natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi baka kung hindi binanggit ng Panginoong Jesucristo ito sa huling talata na ililigtas ka ng iyong pananampalataya, baka isipin ng mga tao, ay kaya naman pinatawad ng babae ito kasi ganito yung ginawa niya. Eh ganito na lang din ang gagawin ko para mapatawad ako sa mga kasalanan ko. Pero patuloy na ini-establish ng Panginoong Jesucristo ang katotohanan, patuloy na binibigyan diin ng salita ng Diyos ang katotohanan na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, maliligtas ang isang tao. So, nakita natin yung naging ugali o naging attitude ng babaeng makasalanan towards sa ating Panginoon Jesucristo. Nakita niya na dahil sa kanyang pananampalataya, naniniwala siya na siya ay pinatawad na sa kanyang mga kasalanan. Kaya ganoon na lamang yung kanyang pagpapakita ng kanyang pagpupuri, pasasalamat, pagsamba sa Panginoon Jesucristo. So ano naman ngayon sa atin sa kasalukuyang panahon? Tinanong ko sa inyo kanina, paano nyo ba nagpapakita ang ating pasasalamat, pagmamahal sa Panginoon? Paano nyo
pinapakita na kayo ay nagpapasalamat sa Panginoong Kristo. Kasi sa panahon natin, hindi na natin kasama ang Panginoong Kristo personally sa laman. Hindi na natin siya kasi makakasama. So hindi na tayo direkta silbi sa niya face to face. Pero bilang tayo dito ay magkakapatid sa pananampalataya, dito na po natin may papakita yung ating pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. Mapapakita natin yung ating appreciation sa kapatawaran na ating tinanggap mula sa Panginoon kung tayo ay nandito sa iglesia. Una po, dito sa iglesia sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Siyempre, pangalawa, may papakita natin po sa ating komunidad. Siyempre, sa ating pong pagpapakita nito, tingnan natin, katulad ng binabanggit mo kanina, tingnan natin kung ano ba yung motivasyon natin sa paggawa nito, ng mga bagay na ito. Ginagawa mo ba ito para sa paglilingkod talaga sa Panginoon o para lang may pakita mo na sinusunod mo ang salita ng Diyos? Ito, pinag-aralan natin yung tungkol sa offering ng last time. Baka mamaya ginagawa lang natin itong mga bagay nito para may balik sa atin. Di ba tinitingnan natin yung balik sa atin? Kasi I doubt na ito na yung tinitingnan ng babae dito sa kanyang ginawa. Na iniisip niya na, ay gagawin ko ito, nandun ang Panginoon sa Kristo, maraming tao doon, ipapakita ko na ako yung nagsisisi para alam ng mga tao na nagsisisi talaga ako. Ganyan. Pero, hindi niya na iniisip, baka mamaya dire-diretso yung babae papunta sa Panginoon sa Kristo. Hindi niya na tinignan kung sino yung mga tao nandun. Kasi iisa yung nasa puso nung babae. Maipakita yung kanya pag-ibig, pasasalamat, pagkilala sa habag, kapatawaran na kanyang natanggap mula sa Diyos. At ganoon din po yung ating mga buhay. Sa ating mga buhay. Hindi na pagtatapos, hindi ko papaalala yung sinabi sa Romans chapter 12 verse 1. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Babalik at babalik po tayo sa habag at biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. At itong biyaya at habag ng Diyos sa ating mga buhay, dapat ito yung maging motivasyon natin upang magpatuloy sa ating pong pagpupuri at patuloy na pagkilala sa habag ng ating Panginoon sa Kristo. Salamat po sa Panginoon at bilang patuloy na naglilingkod sa Panginoon, nawa makita sa atin ang Panginoon sa Kristo na tunay yung ating ginagawa na pag-aalay ng pagpuri at pagsamba sa Kanya. At syempre po, sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu, siya po yung tutulong sa atin upang mapagtagumpayan at maging totoo yung ating pag-aalay sa Panginoon.